Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso niyong mga comments, sa mga nag-hypes ng aking video, sa mga nag-like. Yan. God bless you all sa mga nagpa-personal reading. Yan. Salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Or pwede kayo mag-message sa Facebook kasi same lang naman din, no? Ang aking account sa Facebook saka sa YouTube. Ingat kayo sa mga scammer ha, kasi may gumagaya sa akin. Okay, Scorpio. Oy, congrats! You'll be receiving or giving a precious gift. Pwedeng makaka-receive ka or pwedeng ikaw yung magbibigay nito. Yan. Kumbaga, may isang parang kasi nandito si happiness, ano, parang hindi yung shining situation. Yan, nandito sa point na yun. Parang magliliwanag ang iyong mga mata or may mga celebration or happiness na ikasisiya mo or pwede sa sayo or sa family mo. Siyempre kasama ka doon, same energy kayo. Yan, may mga celebration, happiness, or may mga good news, maybe sa iba na doon sa point na yon. Yan, congrats kung ano man to. And mag-iingat ka, no? May doble cara ang mukha. Kumbaga, sa poker face, may mga, ba kayo? Cat? Pusa? Yan. Merong, pag nakatalikod ka, kung ano na sinasabi sa'yo, at pag nakaharap ka, maamo pa sila sa tupa, mga ganyan, no? Ingat ka na lang. O pwede rin to sa relationship, ha? Kasi andito rin yung, kumaga may relationship man yan or mga connected sa'yo na mabulaklak ang kanilang mga pananalita. Kung titingnan ko, hindi lang to dalawa actually, no? Well, dalawa kasi nakalagay. Pero, kung titignan ko dito, marami sila. Hindi, more than 2. No? Yun ang nakikita ko dito. Kaya ingat ka na lang. Trust your intuition dito sa situation mo. And we have the Lily. Spiritual love sa iba sa inyo. Welcome dito sa Lily kasi hindi lang kasi ikaw, hindi lang related siya sa karelasyon, boyfriend, girlfriend, or asawa, no? Pwede siyang related sa magulang, sa mga, ay, naku po, muntik pong sa mga connected sa'yo, yan. Welcome dito is nandun yung point na mas magiging more understanding ka this time, nandun yung point na yon. Ako na nakikita, or nandun yung may mga bagay ka na iintindihin na lang, or nandun yung point sa iba sa inyo is kasi we have the diamond and happiness. Siguro dito is may matanda. Pwede rin kasi na may mas matanda sa'yo or maybe ikaw. Handun yung moody situation, or pwede siya yung minsan okay siya, minsan hindi. Mga ganyan, mga mood situation. Pwede rin kasi halimbawa kung mas matanda to sa'yo, di ba? Handun yung point kasi na baka nga may edad na, mga ganyan sitwasyon na kailangan mo siyang intindihin, no? Yun. Kumbaga, ibigay yung hilig, yung mga ganun sitwasyon. Kung sino man itong tao na ito sa buhay mo. And we have the July. Baka may kakilala ka na ang birthday is July. Also, July is also, 7 siya, diba? 7 days, 7 weeks, 7 months, nangyari na or mangyayari pa lang. This is an unexpected situation, ako na nakikita dito. Para mga unexpected storm, unexpected emotion, mga unexpected disappointment, or intense situation, basta mga unexpected itong sitwasyon na to, no? Kasi may wave siya, yun ang nakikita ko dito. Yun, and also, kung titingnan ko siya when it comes to a diamond kasi, and when it comes to a happiness, kung tingnan mo, this is the sun, also this is the sun, andun yung point of shining situation. Ibig sabihin, yung iba sa inyo is magkakaroon kayo this time ng more enlightenment in some aspect of your life. Pwede sa pagpapatakbo ng trabaho mo, ng negosyo mo, ng pera mo, or sa love life mo. Pwedeng na doon sa point kasi puro sun siya, tapos andito rin si Lily. Andun din yung point na nakikita ko dito sa'yo na
kung gusto mo talaga na makamit yung gusto mo, is magbigyan mo pa siya ng more on effort para ma-achieve mo yung goal mo, no? Na handun sa point na yun, wag lang maging mood yung situation. Minsan gagawin, minsan hindi, nagiging pasaway, minsan hindi, pwedeng ganoon, no, actionan, hindi actionan, actionan, hindi actionan. Or back and forth situation, ano, kung talagang gusto mo makamit, magbigay ka pa ng more on effort to achieve yung goal na hinahanap mo o yung goal na gusto mo kasi andito binibigay na sa universe kasi there's a hope kumbaga no kailangan mo na talaga ma-enlighten at maintindihan yung mga bagay-bagay and involvement with the law pwedeng iba sa inyo is may involve kayo sa mga law situation sa mga lawyer sa mga government or sa mga, yan, mga ganyan. No, yun na nakita ko. Or nandun sa point, when it comes to July, dalili rin, ang nakikita ko dito is, this is a time to take it action. Or may mga bagay na kailangan mo na magdesisyon, kailangan mo ng clarity, di ba sabi ko enlightenment, kailangan mong itama yung mga mali or action na talaga this time. Ano, kung saan aspeto ng buhay mo yan, kailangan mong balansehin. And broken ring. The way in romance or in a business, pwedeng lahat doon sa point. When it comes sa, dito kasi, also di sa broken promises, ano, or mga disappointment, ganyan. May mga pangarap na hindi pa sa ngayon makakamit. Kaya sinasabi ni Booth na kailangan mong bigyan pa ng effort yung situation mo, no? Sa iba sa inyo. Bakit nandito ka? Yon kailangan mong gawin yon no? Tsaka sa iba sa inyo is yun nga, magkakaroon kayo ng mga pangakuan na mapapako, mga ganyan na situation. O kaya kung may mga kukonek naman sa iyo, medyo pag-isipan mo na lang din, no? Maigi. Kung ano man ito, basta dito sa broken bridge or mga delay situation, mga ganyan. Or mga pangarap na hindi pa sa ngayon makakamit, baka masyak ka, mga ganyan. Kasi this is unexpected, di ba? And romance, celebration, and parties. Congrats dahil may mga excitement, celebration, parties na pwedeng maganap sa buhay mo. Nado sa point na yon kasi ando na naman si Diamond, di ba? Ibig sabihin, either may mga celebration, reunion, birthday, mga i-celebrate when it comes to a happiness na doon sa point na yon. O kaya may mag-graduation, mga ganyang sitwasyon, ano? Ako nakikita sa iyo, the most difficult part of situation is over. Diba sabi nga dito, there's a rainbow after the rain. Diba? Pero kasi, ang point kasi dito, diba sabi ko, moody yung situation. Diba? Kaya sinasabi na, give your effort. Kaya yung iba sa inyo, kailangan nyo talaga na ma-enlighten, actionan. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, nandito kayo, mapupunta kayo sa broken bridge, hindi yung makakamit yung ninanais nyo. No? Basta balikan nyo yung sinabi ko. Sa iba sa inyo, when it comes dito sa party, romance, yan, nandun yung point o pagtatapos ng isang sitwasyon. Kumaga, the end of the situation, no? Parang, tutulay ka, parang ba, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na sa ganito, tapos na yung kapatid ko mag-aral, tapos na ng pamangkin ko ng ganito, tapos na yung ganyan. Pwedeng nado sa point na yon. Or kailangan nang tapusin at kailangan nang mag-umpisa. Okay? Sa iba sa inyo. And valid deep personal strength and peace that assure success. Ay, ito na nga. Lakasan mo, lakasan mo pa. Tibayan mo pa yung loob mo. Tibayan mo yung loob mo, tapangan mo, tibay, katatagan. Kailangan may strength ka talaga, no? And it will assure you na magsasucess ka sa buhay. Kaya handito siya, oh. Diba di sa sun? Ang dami mong sun, no? Actually, ang dami mong sun. Mag-iingat kayo sa ano, ha? Apoy. Hindi ko alam na apoy, baka mag-ingat tingnan yung mga saksakan nyo, kasi nandito kasi siya. Yan yung mga saksakan nyo, yung mga gas nyo, o kaya iwas-iwas na lang din muna kayo sa sun, no? Nandun sa point na yun, baka masunog kayo. Yun ang nakikita ko dito, but ito obstacle kasi yan, but still handun yung sun, binibigyan ka pa niya ng ano na, kumaga sabi nga effort and strength and peace, and they assure you na makakamit mo yung successful na hinihiling mo. Kaya dito rin si Rainbow. Yun. Siguro may mga bagay ka lang siguro na kailangan mo itama, actionan, sa iba. No? Yun.
Tingnan natin your energy. Scorpio energy. Pero there's a hope, oh. May hope. Okay, when it comes sa... Ay, devil. Talaga po ba, devil? Okay, energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, sa inyong mga Scorpio. Pwede na doon sa point na meron kang ginagawa na isang sitwasyon na ikinasisiya mo, pero mali. Pwede na doon sa point na yun na nakikita ko. When it comes sa ibang energy naman, siguro may mga pinagpupuyatan kayo, kulang ka sa tulog, o kaya late ka na natutulog, night shift ka, or maaga ka nagigising. Kaya medyo hindi nagiging maganda yung energy mo, no? Pwede rin na doon sa point na may mga makakausap ka, o may mga magaganap o mangyayari na ikaka-stress, ikaka-worried, or ikalulungkot mo sa iba sa inyo. Or sa iba naman sa inyo is nandun yung point na you're feeling trapped. Hindi ko alam in what way, pero handun yung stagnant and trapped situation sa'yo. Hindi ko alam kung saan yun. Baka may mga sitwasyon na ikaw na mismo nagpapatrap sa sarili mo doon, di ba? Kaya medyo i-release mo yon kung kailangan. And then sa energy mo is may mga sitwasyon doon na nakokontrol ka. Yun, hindi ko alam kung saan. Siguro may bad habit ka ba? Or may nakapagbibigay sa'yo ng, may tao ba na nakapagbigay sa'yo ng, may tao o sitwasyon ba na nakapagbibigay sa'yo ng isang toxic situation? Pwedeng natin sa point na yun. Yan. Yun ang nakikita ko. Basta kung ano man, baka may nagsusugal dyan, medyo iwas-iwas lang din. Alam mo, may iba sa inyo may babalikan kayo. As in. Hindi ko alam kung ano yon, pero hindi siya good. Yung babalikan na yun, yung pabalik-balik o yung babalikan niya na sitwasyon, hindi siya good. Halimbawa, dati bumalik ka sa relasyon mo na naging toxic, tapos nagkahiwalay kayo, babalik ka na naman, o kaya meron ka mga bad habit, tapos umalis ka na doon, pero babalik ka mo na naman. Pero basta kung ano man yan, o kaya naging palagastos ka, tapos naging straight ka na, tapos babalik ka na naman sa palagastos. Mga ganong sitwasyon. Yun nakikita ko sa iba. Anak ba ba? Meron kang sitwasyon na nagkakaroon ng blockage sa'yo dito. Parating kay Scorpio. Anak gumenne. Parating kay Scorpio. Uy, batang makulit. Parating po. Okay. Parating sa'yo. Meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na sitwasyon. Palagi kong binasabi sa iyo yan. Hindi ko alam bakit. Sabi dito. Iba dito ikaka-excite, or pwede rin na doon sa point na baka biglang may mag-aya sa'yo, ganyan, lumabas, o kaya is may mga pupuntahan kayo, outgoing situation, may mga union, yun ang nakikita ko sa iyo, no? Traveling, malayo o malapit, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa iyo, pwede magsalita ako, meron kang kaibigan. Meron kang kaibigan, or tapos ikaw, isa ka pala doon, or kakilala maybe, na bitter. Meron. May nakikita ako na tao na makasarili, tao na cold, may taong tamad, o tinatamad maybe, or nado yung point na
nagkakaroon ka ng, parang meron kang idea sa iba, meron kang idea or there's an opportunity na naiisip mo na nagkakaroon ka ng slow movement pagdating sa sitwasyon na yun. Kumbaga, either nai-stuck ka, natatrap, or hindi mo siya mapursu-pursu na nandoon, yung point na yun, sa iba. And then, yung iba naman sa inyo is, magkakaroon ng mga collaboration situation. Ganyan. Partnership, dealing, or sa iba dito, may tao na mag-share siya ng goals pagdating sa iyo, no? Or ikaw ito sa kanya. Halimbawa, aayain ka niya to vacation, o halika, alis tayo, ganyan-ganyan. O labas tayo, ganyan, hindi man bakasyon yan. Labas tayo, ganyan-ganyan. O baka naman ikaw isa ka dun sa mag-aaya. Yung iba sa inyo, may mga bago kayo makikilala na tao. Yun na nakikita ko sa iyo. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is may tao na hihingi ng suporta sa iyo or love, or ikaw ito, baka hingi ka ng suporta or love man yan sa tao na malapit sa iyo. Vice versa. May nakikita akong lalaki. Alam mo, may lalaki dito, ako na nakikita na lalaki. Lalaki man siya kasi may babae. Bakit may babae eh? Babae nga. Lalaki man siya or babae, may offer kasi ako nakikita dito. Baka may mag-o-offer sa'yo. Or ikaw yung mag-o-offer. Yun. May hinihintay ka raw. Iba dito may hinihintay. And then, ang nakikita ko rin sa'yo, iba dito is meron daw kayong mga, baka busy rin yung iba, di ba? May mga multitask, may mga multiple priorities kayo na gagawin, or yung iba sa inyo is meron daw kayong mga i-evaluate na situation in life. Parang, iba dito is a back and forth situation, or tulad ng sabi ko kanina, di ba? Or may i-evaluate ka na sitwasyon sa buhay mo. May hihingi ng tulong, ano? Ikaw ang hihingi ng tulong, or may taong hihingi sa'yo ng tulong, or hihingi ka ng tulong. Congrats kung sino man yung offer na yun, ano? Yung ano rin, tsaka nakikita ko rin sa inyo, meron daw kayong mga asikasuhin. Hindi ko alam kung ano yun, mga papers and documents, or may marireceive ka, or may kinakailangan na umpisahan ng muli, asikasuhin muli, pwedeng na doon sa point na yun, or kung ano man yan, related to papers and documents. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. Dapat mong iwasan. I-reverse nyo to ha, yung mga warning sa inyo. Okay. Dapat mong iwasan. Ito naman, masama na naman ako nire. Masama na naman ako. Okay, iwasan mo yung mga tao na hindi kayo magsi-same page, no? Yung conflict, yung mga taong possessive, or being you a possessive, ingatan mo, wag kang gagawa ng ganon, ha? Yung mga puot, galit, tampo, pag hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo, yung ma-imbalance ka, ganyan, iwasan mo yon. Or yung mga tao na pwedeng ma-imbalance ka, pwedeng magkaroon ng distraction sa'yo, mga ganyan, umiwas ka. Iwasan mo yung mga tao na lolokohin ka, dadayain ka, yung paulit-ulit ka na lokohin, mga ganyan. Iwasan mo yung madaliin yung mga bagay-bagay o sitwasyon, kasi hindi mo kailangang madaliin yung mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay. But you need to make it sure. Iwasan mo mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, o hindi ka bumilib sa sarili mo, kasi you are best talaga, Scorpio, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. May kamandag ka kaya sa buntot. Ikaw lang kaya yung may ganun, di ba? Kaya iba yung hatid ng poison mo sa buntot mo, kaya gamitin mo yun to make you growth sa sarili, no? And then, syempre, mas maraming lumalabas na pera dahil sa pumapasok, ganyan, yung mga pagtatalo-alitan talaga, hindi pagkakasundo, medyo iwasan mo na lang din, ano? Kung may mga bagay o sitwasyon na kinakailangan na i-recover, ayusin, isaayos, gawin, no? Kahit na mga object lang yan, o mga tao man yan, kung kinakailangan pa at kung kaya pa, why not, di ba? Is gawin, isaayos.
ikumpunihin, gawin, mga ganyan sitwasyon, no? Yon. And also, when it comes to your health issue, okay na kailangan mo pa check up, kailangan mo pa doktor o magpa-maintain, kung may mga maintenance na kayo, fokusan niyo yung sarili niyo, ha? Yung mga iniinom at kinakain niyo rin, palagi ko sinasabi sa inyo yan, ha? Di ba? Para akong nanay, ano? Opo, nay. Hindi na ate, nanay na. Okay, tingnan natin, Scorpio, ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love, please show me. Hindi na naging ate. Nanay na si ate. Nanay ate. When it comes sa iyong love, mukhang ano akala ko, alam mo din, sorry ha, pumasok lang kasi sa intuition ko, pero hindi ko alam yung ano niya, hindi ko alam yung title niya. Nakita ko, akala ko ikaw ay akin. Totoo sa akin, paning hindi ko alam kung connected siya sa inyo. Medyo luma na yung song, no? Alam ko luma na yun, pero yun yung nadinig ko kasi sa intuition ko. Baka connected sa inyo yung song na yun. Sa love ni Scorpio. Vice versa tayo palagi, ha? Okay, when it comes sa, ay, naku po, medyo, bakit ganyan? May hignapis. Universe. Ang galing, oh, 9-9. Meron kang 9-9. Kung single ka, uy, may tao na nakaraan or a friend. Either ikaw ito or siya nagkakaroon ng interest sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pero, ingat ka lang. Ingat ka pa rin. Ganun. And then, kung kayo naman sa kahiwala, yes, nagkaroon na paghihiwala, yes, there's a deep wound, masyadong na stress. Ano, tatlo yung 911, 999. Ang galing. Magtrabahuhin mo yung isa niyan. Kulang ka ng 9. Mag-action ka. You need to keep fighting to resolve any situation into your life, no? Huwag kang magpa-stuck, huwag kang magpa-trap, mga ganyan. Okay, when it comes sa mga nagkahiwalay, nagkaroon ng paghihiwalay, andun yung deep wound, andun yung battle na sinuong mo pagdating sa pagmamahal na to, no? Sobrang, ibinigay mo kasi, no? You give your all. You give your all, no? You give your all, tinulungan mo siya, as in, nandun yung point na pagmamanagement kami in this connection. So, nakita ko to. Pero, dumating kasi yung point na friendster ka lang. O, nandun yung point na nagkaroon talaga ng third-party relationship kasi nagkaroon siya ng interest sa ibang tao. Yun, lalaki man o babae. Pero, ang nakita ko dito kasi, parang sinasabi niya kasi na meron siyang nakita na wala sa'yo. Meron siyang nakita sa iba na wala sa'yo. Parang may hinanap pa siya. Yun na nakita ko dito. Pero kung titingnan ko dito, nahahatak pa siya ng nakaraan. Yun ang nakikita ko dito. Kaso, naku, wag na. Ako'y tumanggi. Ako'y tumanggi, no? Wag na. Pero nasa sa inyo to, wag na. Kasi may something sa kanya. May problem, ano to? Kasi puro ano kasi pera yung lumalabas. We need to talk, sabi niya. Baka mag-text to sa'yo, sabi niya, we need to talk. Tapos puro pera yung tumabi sa kanya. Wala akong pera. Joke. Wala may trabaho ba to? Wala naman to. Ewan ko may trabaho siya or wala. I don't know. Pero kung ano man to. Pero nasa yan. Kung sumumalik sa kanya or ano. And nakikita ko naman sa iba sa inyo, kung kayo is may third party relationship, kitang-kita naman, di ba? Kita-kita naman, nandun yung point na may third party relationship. Alam mo naman daw na may third party. Yun. Kasi handun na rin naman yung point of disappointment. Handun na rin naman yung sitwasyon na disappointment. Siguro handun na lang din yung point na hindi ka lang din makaalis or pinipilit mo lang din ipaglaban yung connection na ito kahit masakit, kahit na-stress ka, nadidepress ka, nababurden ka. Diba? Nasa sa'yo yun. Pero, it's up to you. Kung kayo naman is walang third-party relationship, may mga time na nangyari na noon na muling maganap muli ngayon sa relasyon. Or may mga tensyon na hindi na-resolbahan pagdating sa connection na ito sa iba. Sa iba sa inyo is nandun yung point na magkakaroon. Hindi ko alam kung anniversary nyo ba, may mga celebration, or may mga happiness ka na mararamdaman pagdating sa kanya,
or may mga outgoing, baka magde-date kayo, ganyan, o kaya naman is meron ka mga sitwasyon, kung LDR kayo, baka may mga sitwasyon na ikaka-excite mo, pero darating daw yung disappointment eh. Yun. Or yung iba dito na yung worrying, lalo na kung LDR kayo, di ba? Siyempre, yung worrying talaga, lalo na pag magkalayo kayo. Iniisip mo ba na kung ito is halimbawa wala hindi mag-LDR kayo, 'di ba? O kaya magkalayo kayo. Either itong tao na to may sasamahan to na na, na mga kaibigan para lumabas. Hindi ko lang alam kung sasabihin niya sa'yo or hindi. O 'di ba nanira pa ako ng relasyon talaga naman. Oo, ate. Hindi, energy reading naman tayo, hindi naman to para sa inyong lahat. Ano lang naman yan, idea. Your money. Money po ni Scorpio. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, may achievement ka pagdating sa money mo, pero hindi ganon kalaki. Well, at least may blessing. Kumbaga, nandun din yung point na sa iba sa inyo, kung ano yung tinatrabaho mo, yan yung makakamit mo. Pero mag-ingat ka. Kumbaga, nandun yung point na maliit na nga o hindi, sakto lang yung na parating sa'yo, yung makakamit mo tapos magiging magastos ka pa. Diba? Masaklap yung mangyayari. Yun. Kaya nakikita ko may konting lungkot. Baka magkaroon kayo ng financial problem, ganyan. Pero when it comes sa iba sa inyo, yung money, there's a good news, no? Kasi diba sabi ko may achievement and may achievement. Ibig sabihin, when it comes sa achievements, may good news din naman. Pero hindi lang siya ganun kalaki talaga. Pero at least may good news ka. May good news, fulfillment, happiness, or may abundance na parating sa iyo. Sa iba dito, idea nyo to eh. Yan. May mga idea ka na i-pursue, maybe sa iba sa inyo. Either there's a project, creation, or may mga idea ka na pursuing related to trabaho or kaperahan yan, na yun yung makakatulong sa'yo para mas umangat yung pera mo. Sa iba dito, receiving. Baka may tao na magbibigay ng love and support sa'yo, or sa iba naman sa inyo is may taong hihingi naman sa'yo ng ganun kasi may problema siya sa pera. Huwag ka na magpautang, di ba? Yun. Kasi hindi ka mababayaran. Sabi ka, binalaan eh. Pero bahala ka. Iba sa inyo, may tatahak daw kayo ng bagong journey. May tatahakin kayong bagong journey into your life. Ibig sabihin, kung sa trabaho yan, siguro di sa level up, or sa iba sa inyo may mga new experience situation, or iba sa inyo is something need to let go or something need to cut para mas maging maganda at magaang yung kaperahan nyo. Arigato namaste, God bless.